Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po maging sisidlan ito ng kanyang makapangyarihan, kanyang banal na salita. At dalangin ko nga po, habang napapakinggan natin yung salita ng Panginoon ngayong araw na ito, tayo ay nagiging nourished, tayo ay nagiging spiritually healthy, at yung puso natin ay nagiging healthy na soil para pag receive natin ng Word of God, tiyak magkakaroon ito ng malaking epekto sa ating buhay. So praise the Lord, tayo po ngayon ay nasa series break natin. Tapos na po tayo sa ating nakaraang series. At next month po, mayroon tayong brand new series, Walking with Wisdom. How to foolproof your life. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin dito sa buwan ng August. Talagang ma-feel tayo, talagang hitik ito ng wisdom, itong mga pag-uusapan natin. So please do pray for this brand new series na ating pong sisimulan next week. But ito pong huling linggo ng buwan na ito, naniniwala po ako na inihanda ito ng Panginoon, inalaw ito ng Panginoon for a reason. So napakalaki pong bagay nitong pag-uusapan natin na ito sa ikababago, ikatututo natin, ikababago ng buhay natin, at hindi nagkataon lang na mapapakinggan mo ang mensaheng ito. Ito ay tinaon ng Panginoon. So let's end this month with a bang. Alam niyo po ba that when Christians suffer, when we experience pain, it is often give rise to doubt. Kapag ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay nasasaktan, kapag ang mga Kristiyano ay nagsasuffer, minsan yan yung nagiging sitwasyon o panahon na kung saan dyan lumalabas yung mga doubt natin sa ating buhay, lalo na after mong gawin ito para kay Lord, after mong makarinig ng Word of God, tapos mamaya dyan parang kapag may pagsubok na dumating sa iyong buhay, parang minsan magtatanong ka, bigla kang magda-doubt, nangyari na ba sa iyo yun? Yung pinagpipray mo, hindi mo alam, sinasagot na pala ng Panginoon. For example, ako dati, sinabi ko, Lord, may issue kasi ako sa patience, Lord, nung ako po ay mga ilang buwan na Christian. Sabi ko, Lord, gawin mo po ako mapagpasensya. So, yun yung prayer ko. Tapos mamaya dyan, nung papunta ako sa school, may pila doon. So, naiinis na ako doon sa pila. Pagkahaba-haba naman itong pilang to. Bakit ganito naman to? Kung kailan naman nagmamadali, saka naman may ganitong pila. And then, God reminded me, di ba nagpipray ka ng patience? Ba't hindi mo i-practice yan ngayon? Bakit ngayon pa? Ngayon nagmamadali ako. Alam nyo, when Christians suffer, when we experience pain, it often gives rise to doubt. Kaya nga minsan kapag nasasaktan tayo, ito yung panahon na nagkakaroon na tayo ng mga question sa buhay natin. Kasi nagpipray tayo, pero kini-question natin yung kapamaraanan ni Lord. Nako, napakaganda nitong pag-uusapan natin na ito. Kapatid, naranasan mo na ba yung panahon na nasasaktan ka, pero parang wala si Lord? Nangangailangan ka, pero parang hindi mo ramdam yung kamay ng Panginoon? Nahihirapan ka, nagpipray ka naman, sumasamba ka naman, pero parang hindi mo ramdam si Lord. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon, what to do when God seems so distant in the midst of your pain. Ano ang gagawin natin na kapag ang Panginoon parang ang layo-layo, parang wala ang Panginoon, lalo na sa panahon na kailangan natin siya. Kasi nga, ito yung panahon, make or break ito na panahon sa ating buhay. Dito magkakasubukan talaga. Lalo na sa panahon na parang, di naman yata ako mahal ni Lord. Parang wala naman ang Panginoon. So dito na tumatatag o dito na nawawasak yung buhay ng isang tao. Ba't kaya mo mapapakinggan ito? Maniwala ka. Napakalaki ng ituturo at tulong sa atin ng Panginoon nitong mga pag-uusapan natin ngayon dahil nais ng Panginoon kaysa mawasak tayo, lalo tayong mabuo at maranasan natin yung napakagandang plano niya kahit nasa panahon na kung saan o sitwasyon na parang kakaiba na hindi natin inaasahan yung kilos ng ating Panginoon.
I want you to open your Bible with me in John chapter 11, verses 35 through 45. John chapter 11, verses 38 through 45. Ito yung text natin ngayon. But of course, yung context nito, yung buong chapter 11, may kinalaman ito. Ito yung account ng kamatayan ni Lazaro. At ito rin, nandito yung kanyang two sisters. Makikita din natin yung kanilang response dun sa kamatayan ng kanilang kapatid. And, higit sa lahat, paano kumilos si Lord dito sa sitwasyon na ito. Chapter 11, verses 38 hanggang 45, pero tignan muna natin, lagyan lang natin ng background ng bahagya. Babasa lang tayo ng ilang mga verses bago tayo magland dun sa 38 and 39. And then mamaya, expose natin yung ilang mga passages dito from 40 hanggang 45. What to do when God seems so distant? Ano ba ang gagawin natin? Lalo na parang ang layo-layo ni Lord, lalo pang kailangan ko siya ngayon. Bakit naman ganyan, Lord? Yun lang. John chapter 11, verse 1, a man named Lazarus was sick. He lived in Bethany with his sisters, Mary and Martha. This is the Mary who later poured the expensive perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. Her brother Lazarus was sick. So the two sisters, verse 3, sent a message to Jesus, telling him, Lord, your dear friend is very sick. Ito na. Padala silang letter kay Lord, padala silang balita, ng mensahe sa Panginoon. Lord, your dear friend, napansin niyo po, hindi basta-bastang friend, your dear friend. Hindi simpleng tao, hindi iba si Jesus. Di ba, makailan na po nating diniscuss ito? Yung sa Bethany, ito yung, sabihin na natin, parang second home ng Panginoong Kristo eh. Kapag pupunta siya dito, madalas yan sa bahay na nitong tatlong magkakapatid na ito. Kaya ganito na lamang ka-close. Yun, si Jesus sa kanila. Lord, your dear friend is very sick. Verse 5. So although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Verse 5. Tignan niyo pa, so although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, He stayed where He was for the next 2 days. Di pala porket di na pagbibigyan ng gusto, di na mahal. So although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, He stayed where He was for the next 2 days. 14. So He told them plainly, eto na, Lazarus is dead. Kausap niya naman ni Jesus Christ yung mga disciples niya. So He told them plainly, Lazarus is dead. 15. And for your sakes, I'm glad I wasn't there. Ha? Wala ka na nga, masaya ka pa? Hindi mo na nga sinagot yung panalangin niya, masaya ka pa? Napansin niyo po? I'm glad I wasn't there. For now, you will really believe. Come, let's go see Him. Sinabi niya sa mga disciples niya. Actually, nakakatawa ito. At nakakatuwa na rin. Grabe talaga. Itong si Tomas talaga, sabi ng mga disciples niya, di ba muntikan ka na nga niyang batuhin at mamatay nung nakaraan? Tapos sinabi niya, bakit pupunta pa rin tayo dyan? Kala ko hindi na tayo pupunta. Sabi naman ni doubter, ni Thomas, tara na, sama tayong mamatay niyan. Grabe talaga mga disciple to eh. No? Pero susunod din naman pala. Eto na. Come, let us go see Him. Eto, 21. Usad na lang tayo. Martha said to Jesus, eto na, nung nag-meet na sila, Lord, grabe, sabi niya dito, Lord, if you only have been here, kung nandito ka lang sana, my brother would not have died. But even now, I know that God will give you whatever you ask. Sana kung nandito ka lang, di sana siya namatay. Inaaga-agahan mo lang sana. Kung sana, hindi mo initsapwera yung message namin. 32 naman. Ito naman, si Mary naman.
Magkapatid nga to eh. When Mary arrived and saw Jesus, he fell at his feet and said, Lord, if you only knew, if only you had been here, my brother would not have died. Pareha sila. Nang sinabi ko, nandito ka lang, Lord, di sana namatay yung kapatid namin. Yan. So, tignan na lang natin ng 38. Ito na yung text natin. 38, 39, tapos mamaya 40 hanggang 45. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. Tignan nyo ba? It was a cave with a stone laid across the entrance. 39. Ito na, pagdating nila dun sa tomb. Take away the stone, he said. Ito na, sabi, ito naman sagot sa kanya. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time, there is a bad odor. Mabaho na po yan. For he has been there 4 days. Sabi ni Jesus, take away the stone. Pero sabi ni Martha, but Lord, mabaho na po yan. Kasi 4 days na siyang patay. 4 days na. Ganyan-ganyan ka pa. Parang siguro sa iba, ganyan-ganyan ka pa eh. Bago sana mamatay, buhay pa. Kung pinakinggan mo lang sana yung panalangin namin. Yun. Kung pinakinggan mo lang sana yung panalangin namin. Yung iba dyan, pwedeng sabihin eh, hindi mo naman naiintindihan nararamdaman namin eh. Kung kailan nasasaktan kami, yung pa yung panahon na wala ka, pagdating ng kainan, nandito ka. Pagdating ng matutulugan, nandito ka. Pagdating ng pain, wala ka naman, teka lang. Alam niyo po, kaya yun, yung title po ng pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled, Where is God When It Hurts? Where is God when it hurts? Actually, libro po ito ni Philip Yancey. Kinuha ko po yung title na yon kasi he's one of my favorite authors. Nung binabasa ko po yung libro niyan, siguro 15 years ago, pero may revised na edition po siya dito sa book na ito. Sinabi niya dun sa part 1 ni Philip Yancey dun sa book na yon, yung pain daw, it is a gift nobody wants. Sabi ni Lord, noong panahon na nasasaktan sila para sa kanilang kapatid, sabi ng mga disciples niya, hindi. Susunod na ako dyan. Pinalipas niya pa ng ilang araw bago bumiyahe. Minsan pala may kailangan na ganun eh, no? Kaya lang minsan di nga natin maintindihan kapag tayo'y nasasaktan, kung ano-ano na naglalaro sa ating isipan. Ulitin ko, kapag tayo ay nasasaktan, kung ano-ano na naglalaro sa ating isipan, at minsan, when you become too emotional, you become irrational. Kapag masyado na tayong emotional, nagiging irrational na tayo. Hindi na gumagana yung prefrontal cortex natin, yung amygdala na gumagana sa atin. Yun agad yung, alam mo yun agad kasi naman yung agad na gumagana eh. Yung emosyon dito sa utak natin. At hindi na yung tamang judgment. Hindi na tayo nagiging rational. But it is a gift nobody wants. Why? It is painful. Kaya lang, paano natin ba pakikinabangan? Paano natin maiintindihan ang mga pangyayaring to? May pagpapala ba sa panahon na ito na nag-undergo tayo sa process ng pain ng buhay natin? Kapag tayo ay nag-undergo sa process ng pain ng pag-aaral, pain ng pagsisimula ng negosyo, pain dyan sa relationship na yan, may pagpapala ba dyan? It is a gift nobody wants. At kapag naunawaan natin ito, mapapakinabangan natin ito. So what to do when God seems so distant? Isa tanong natin na kung saan ka ba, Lord? Parang wala ka naman. Anong gagawin mo? Sa panahon na parang wala si Lord o dinidelay-delay niya yung panalangin natin o yung sitwasyon. Kasi ulitin ko kapatid, mamaya na yon. May kinalaman sa timing ni Lord at timeline mo lang. What to do when God seems so distant? Number 1, in verse 40. Diba sinabi niya? 4 days na yan dyan. Nawala, mabaho na yan. Tagal kasi. Parang ganun. Hindi nyo naman sinabi yan.
Hindi niya naman ginanon. Pero, 4 days na yan. Wala na yan. Abaho na yan. What to do when God seems so distant? Anong gagawin mo para maging pagpapala sa'yo? Yung panahon na nararamdaman mo to. Yung panahon na nasasaktan ka. Yung panahon na dumadaan ka sa proseso ng pain na yan. Sa proseso ng sakripisyo. Sa proseso ng paglago. Paano magiging pagpapala sa yan? Verse 40. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" Did I not tell you? Sabi ni Jesus, that if you believe, you would see the glory of God. What to do when God seems so distant? Pag tayo ay nasasaktan, number 1, hold on to your faith. Hold on to your faith. Did I not tell you if you believed, you would see the glory of God? Kapatid, huwag kang kung kanino humahawak sa panahon na nasasaktan ka. Malaki ang kinalaman ng hinahawakan mo sa mangyayari sa buhay mo, lalo na sa panahon na in pain ka. Maraming pamilya ang nawasak dahil mali ng hinawakan nung nasasaktan. Nung nag-away kayong mag-asawa, ingat ka sa kung sino-sinong hinahawakan mo. Sa panahon na may LQ kayong dalawa. Sa panahon na naguguluhan ka, ingat ka sa mga hinahawakan mong inumin at mga iniinom mo. Kapatid, huwag kung kanino humahawak sa panahon na nahihirapan ka. Huwag kung ano-ano ang hinahawakan kapag nahihirapan ka. Ang hapanghawakan mo, kapatid, ay yung pananampalataya mo sa makapangyarihang salita ng Panginoon. Sa panahon na nahihirapan ka, hold on to your faith. Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Ito maganda ngayon. How to hold on to your faith. Paano ba ito? Panghawakan yung pananampalataya sa panahon na nahihirapan ako. Siyempre, hindi siya pangkaraniwan na ginagawa ng mga tao. Kasi nga kapag nahihirapan, kung ano-ano ang hinahawakan. Pero ang isang mananampalataya, kapag nahihirapan, pananampalataya ang kanyang pinanghahawakan. How to hold on to your faith? Number 1, first, remember God's Word. For us to hold on to our faith, kinakailangan, alalahanin mo yung salita ng Diyos. Tignan niyo po dito. Then Jesus said, verse 40, "Did I not tell you?" Diba, sinabi ko sa'yo? Kaya napaka-importante yung sinabi ni Lord sa sinisigaw lang ng damdamin natin. Maniwala ka. Napaka-powerful na force ng emotion sa panahon na nasasaktan tayo. Kaya nga, ano yung matimbang na mas naririnig natin? Yung sinasabi ng kaaway, yung sinasabi ng emosyon natin, o yung sinabi ng Panginoon, if you want to hold on to your faith, remember God's Word. Did I not tell you? So every time na naaalala mo ang salita ng Diyos, nawawala ang alalahanin mo. Maniwala po kayo, ganito ka-powerful yung word ni Lord. Every time na naaalala natin ang salita ng Diyos, nawawala yung alalahanin natin. Naku, sandamakbak na po ng testimony ang napakinggan natin. Halos mapasok na sa mental hospital yung ibang mga kapatid natin noong panahon na kung saan di pa sila nakakakilala sa Panginoon, tapos may nag-invite dito sa gawain natin. Pati nga sa online kapag pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Yung halos bumigay na yung isip nila, hindi na alam ang gagawin. Tapos nakikinig lang ng ganito. Buhay pa naman. Nakabangon naman. Ganyan makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Every time na naaalala mo ang salita ng Diyos, nawawala ang alalahanin mo. So every time na naaalala mo ang Word of God, lumalakas ang faith mo. Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. So hindi lumalakas ang faith natin sa panahon na kung saan, kung sino-sino pinakikinggan natin. Ano bang klase yung word na naririnig natin sa panahon na in pain tayo? Kung gusto natin mapakinabangan yan, kung gusto natin ma-deal natin ng maayos,
Yung panahon na kung saan tayo ay nasasaktan, hold on to your faith. Remember God's Word. Mas nakikinig ka na nakikinig ng Word of God, mas nadadagdagan, mas lumalakas ang pananampalataya mo. So faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. Huwag kung saan-saan pumupunta. Huwag kung kani-kanino ang pinakikinggan. Dahil yung pinakikinggan natin, mga kapatid, yun ang mag-shape ng buhay natin. Kung ano yung Word na pinaniniwalaan natin, yun ang lilikha ng world natin ng mundo natin Yun ang lilikha ng mundo natin. So kumapit tayo sa salita ng Diyos every time na nasasaktan tayo. Mahirap nakapitan ang emosyon. May binabasa akong book noong nakaraan, ang emotion natin is like a sky. It is like sabing ganun, it is like clouds. Ganun lang siya. Ang hirap ang hawakan ng ulap. Kahit nandyan siya, ang hirap hawakan. Ganyan ang emosyon. Wala. Nandyan man, mahirap ang hawakan. Ganun din ang emosyon ng isang tao. Kanino ka hahawak? Dun sa salita ng Panginoon. Because heaven and earth will pass away, but my word will never pass away, sabi ng Panginoon. Maglalaho ang lahat ng bagay, kahit mundo. Kahit yung mga heavens. Sabi niyang ganon, maglalaho ang lahat ng bagay. Yun nakikita nyo. Dito, maglalaho na yan, pero yung salita ng Panginoon, kailanman, hindi siya maglalaho. Kaya nga kapatid, makinig ka maigi dito. Kapanahon, nagipit ka, sa panahon na nasasaktan ka, yan yung panahon na kung saan, kailangan natin ng word ni Lord kasi tandaan, ang taong gipit sa word of God, kumakapit. Ang taong gipit sa Word of God, kumakapit lahat tayo. Dumarating ang panahon, tight tayo. Pero nagta-tights ka pa rin. Tight tayo, pero nag-o-offering pa rin tayo. Tight tayo, pero nag-undergo pa rin tayo ng training, gumagawa pa rin tayo ng paraan. Nag-i-invest pa rin tayo sa paglago natin. Tandaan, ang taong gipit sa Word of God, kumakapit. Second, how to hold on to your faith. Remember God's Word. Diyan pa lang, tumatatag yung pananampalataya natin. Yun ang pinanggagalingan ng pananampalataya natin. Just remember God's Word. Second, realize God's work. Tignan niyo po. 40. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? You would see the glory of God. Realize God's work. Diba sinasabi ko nga po, always see the hand of God behind every event. So you realize God's work, you would see the glory of God. Kung babalik po tayo doon sa mga passage dito, atras lang tayo ng verses 3, 4, 5, 6. Tingnan nyo po. Basahin ko lang na mabilis. Verse 3. So the two sisters sent a message to Jesus telling him, Lord, your dear friend is very sick. 4. But when Jesus heard about it and said, when Jesus heard about it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. Uy, no. It happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. Nangyari yan para makareceive ng glory si Lord. Uy, grabe pala, pag nakaka-receive ng glory ang Panginoon, may himalang nangyayari. Kaya wag mong mamaliitin, kapatid, yung pagsamba. Wag mong mamaliitin yung ginagawa natin sa Panginoon. Every time si Lord nakaka-receive ng glory, may mga himalang nangyayari. Verse 5, so although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, he stayed where he was for the next 2 days. Pero iba yan. Nananalangin. Hindi agad tumugon. He stayed where he was for the next 2 days. Ito na, 7. Finally, may ganun naman pala. He said to his disciples, let's go back to Judea. Let's go back to Judea. So tandaan natin, kaya daw nangyari ito, para makareceive ng glory si Lord, para mag-glorify ang ating Panginoon. Remember, tumitindi ang pananampalataya mo kapag alam mong may himala. Tumitindi ang pananampalataya mo kapag alam mong may himala.
So hold on to your faith. Remember God's word and realize God's work. Kapag kasi alam mo, gagawa si Lord ng himala dito sa pinagdadaanan ko to. Kikilos si Lord sa pinagdadaanan ko to. Mas kakayanin mo, mas tutuloy kaysa wala kang gano'n na inisip. Magpapakita si Lord ng gilas dito sa pinagdadaanan ko. Gagawa si Lord ng testimony sa pamamagitan ko dito sa kakapusan ko at makikita nila si Lord ang provider. Makikita ni Lord sa karamdaman na ito that He is our healer. Ulitin ko, tumitindi ang pananampalataya mo kasi kapag alam mong may himala. So realize God's work. Tignan mo, hindi pwedeng hindi kumikilos si Lord eh. Laging may kilos ang Panginoon, hindi pwedeng wala. Kaya lang, iba yung ina-anticipate natin na kilos ng ating Panginoon. It happened for the glory of God so that the Son of God will receive glory from this. Mahal niya naman sinabi sa verse 5, sina Mary, Martha, saka si Lazarus. O ano pang problema natin? Kapag alam mong mahal ka, wala ka nang dapat masyadong ipag-alala. Di mo na kinakailangan laging napaparanoid. Kasi alam mo, mahal ka ni Lord. Nakuha po natin yon. Minsan, kanta tayo ng kanta, mahal ako ni Lord, mahal ako ni Lord. Tapos pagdating ng pagsubok, although talaga, nangyayari nga yun. Pero pwede ba i-realize natin, dahil mahal ako ni Lord, sovereign si Lord, alam niya ginagawa niya. And that settles everything. Kapag alam mong si Lord ay naghihimala, siguradong titindi yung iyong pananampalataya. Kapag alam naman natin si Lord maghihimala out of this, si Lord kikilos out of this situation, you have to realize God's work. That's how to hold on to your faith. Alalahanin mo agad yung salita ng Panginoon, reviewin natin yung mga videos, yung mga naisulat natin, basa-basahin natin yung mga Bible natin dyan sa cellphone, sa bahay. Nakuha po natin yun. Remember God's word and realize God's work. Kumikilos si Lord eh. Kumikilos si Lord. 1 Corinthians 16:13, be careful. Hold firmly to your faith. Have courage and be strong. Hold firmly to your faith. Napaka-importante ng hinahawakan mo sa panahon ng iyong pinagdadaanan. Napaka-importante ng iyong pinanghahawakan sa gitna ng iyong pinagdadaanan. Ano ba yung hawak mong yan sa panahon na dumadaan ka sa pagsubok? Ano ba yung hawak mong yan sa panahon na nasasaktan ka? Ano ba yung hawak mong yan sa panahon na hindi mo alam ang gagawin mo? Panghawakan mo na lang ang pananampalataya mo. Remember this, that when reason ends, faith begins. Pag hindi mo na kaya, hindi na kaya ng lahat-lahat ng isip natin, bumibigay na yung isip, bakit ganito, bakit ganyan? Tandaan mo, alam ni Lord ang ginagawa niya. Pag alam mong sovereign si Lord, pag alam mong God is in control, di is in control. Di sovereign siya. Di alam niyang ginagawa niya. When reason ends, faith begins. Kapag hindi mo na maipaliwanag ang sitwasyon, maniwala ka na lang na si Lord ay may rason. Kapag hindi mo na maipaliwanag ang sitwasyon, maniwala ka na lang na ito ay may rason. Kaya nga sinabi ni Talus, when there's nothing to hold on to your faith. When there's nothing to hold on to your faith. Hindi mo na mapanghawakan yung ipinangako sa'yo ng iba, hindi mo na mapanghawakan yung ipinangako sa'yo ng organisasyon na ito. Darating ang panahon, hindi mo talaga mapanghahawakan yan. Dahil wala namang hindi nagbabago sa mundong ito. Si Lord lang ang same yesterday, today, and forever. So when there's nothing to hold on to your faith. So hold on to your faith. Why? Because it works. Faith works. What to do when God seems so distant? Kapag nararamdaman natin to na parang, tagal naman ng sahod. Ang tagal naman nito. Gusto ni Lord,
Hindi ang issue dito, hindi yung tagal ng answered prayer eh. Ang issue dito ni Lord, yung tatag ng pananampalataya mo. Hindi yung tagal eh. Nandun naman si Lord eh, na mawawala si Lord eh. Ang issue ngayon dito, baka may gustong makita si Lord sa atin. Hindi, ang issue dito, hindi yung tagal, kundi yung tatag ng pananampalataya natin. Ano yung pinangahawakan natin? Hold on to your faith. Then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Kaya napaka-importante dito yung kondisyon. If. Doon nagkakatalo ang lahat. If you believed, you would see the glory of God. Hold on to your faith. Why? Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11:1. Faith pleases God. Hebrews chapter 11, makikita natin din yung tindi ng pananampalataya. Ano ang nagagawa ng pananampalataya? Just hold on to your faith because faith works. Number 2, what to do when God seems so distant? Lalo na sa panahon na tayo ay nasasaktan. Nag-undergo tayo ng process ng healing, process ng growth. Yung proseso ng buhay, hindi siya madali. Kapag may change, may stress. Kapag may movement, hindi siya laging madali. May stress yan. Bakit? Masipag ka eh, di ba i-stress ka? Ganun talaga yun. Natural yun, mapapagod ka talaga. Kasama sa buhay yun. Kasi may dinidevelop siya sa atin. Ulitin ko, hindi yung tagal ng answered prayer ang issue, kundi yung tatag ng pananampalataya natin. Kaya lang ito ay may kondisyon. If you believed, sabi ni Lord, you would see the glory of God. Maniwala ka na lang na si Lord ay kumikilos pa rin. Kahit na nasa unlikely situation ka ng iyong buhay. Just hold on to your faith. Pangalawa, in verses 41 hanggang 42, ito ang ganda nito, tignan mo. 41 hanggang 42. So they took away the stone. Sumunod din naman eh. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you I thank you that you have heard me. Sabi ni Jesus. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Sabi ni Jesus. 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Sabi ni Jesus. 44. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. What to do when God seems so distant? Hold on to your faith. Number 2, move on from your fear. Move on from your fear. So actually, dito sa passage na ito, mapapansin natin na natatakot si Martha dahil sa mabahong amoy. 4 days na daw. Nawala si Lazarus. So, tama nga naman. Masangsang na yun. Yung amoy, yun yung natural. Kaya nga lang, ang faith kasi is supernatural. Ang natural, pag naamoy mo yung may ganito na, matagal nang wala o kaya sira na, mabaho talaga. Kaya lang, yan yung 5 senses natin. Kaya lang, tandaan natin that faith is beyond senses. Move on from your fear. So bukod sa bawal kasing humawak ng patay, dati sa kanila, bawal yun. Kaya lang, sabi ni Jesus, ang problema, kaya nga natatakot, una, hindi pwede sa kanila yun. Pangalawa, masangsang na ang amoy. But you have to move on from your faith. Kinakailangan, makamove on tayo dito. Why? Because fear limits people. Fear paralyzes people. Napansin mo, ang dami natin hindi ginagawa pag natatakot tayo. Sana madidiscover ka na, kaya lang takot ka.
Ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo, ganda-ganda ng boses mo, ang tali-talino mo. Kaya lang natatakot ka. Lilimitahan ka ngayon ng takot na ito. Ipaparalyze tayo ng takot na ito. Remember that your fear is powerful enough to imprison you from the past. Your fear is powerful enough to imprison you from the past. Problem and even pain, kaya tayong ikulong ng problemang yan. Kaya tayong ikulong ng nakalipas natin. Kaya tayong ikulong ng pain natin. Ng takot na yan. Ngayon ang tanong, ito. How to move on from your fear? Paano ba ako mag-move on? Lahat naman tayo may takot sa buhay. Di ba? Ito maganda ngayon. Paano ba mag-move on sa takot na ito? Alam sa kayo, ang dami kong magagandang bagay na nararanasan sa buhay. Paano ba mag-move on sa fear na ito? Ito maganda. First, remove your buts. Remove your buts. Tignan niyo po. 38 hanggang 39. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. 39. Tignan niyo. Sabi ni Jesus, "Take away the stone," he said. Eto na. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time, there is a bad odor, for he has been there 4 days." Sabi ni Lord, "Take away the stone." Sabi ni Martha, "But Lord," if you want to move on from your fear, sawa ka na ba? Dami mong di nararanasang maganda sa buhay. Dahil takot ka. Sabi mo, God's will. Kaya lang, chope ka. Sabi mo, God's will. Kaya lang, natatakot ka. Sabi mo, God's will itong bagay na ito, itong gusto mo. Kaya lang, natatakot ka. Paano yan? I-imprison talaga tayo ng takot. So don't feed your fear with your buts. Huwag mo lalong finifeed yung takot mo ng mga pero. You have to remove your buts. If you want to move on from your fear, tantanan natin yung mga pero-perong yan. Hanggat kinakain ka ng alinlangan, hindi mo kasi susubukan. Ulitin ko, hanggat kinakain tayo ng alinlangan, hindi mo susubukan. Remember, get off your butt. Stop your self-sabotage. Alam mo, kapatid, itong takot na ito, yung mga butts na ito sa buhay natin, self-sabotage yan. Ang daming nasasabotahing future dahil dito. Nasabotahe pa yung blessing mo sayang. Meron ka sana malaki-laking blessing, kaya lang ang dami mong pero. Ang dami mong mga butts. Ulitin ko, hanggat kinakain ka ng alinlangan, hindi mo kasi susubukan. You have to stop your self-sabotage. Kapatid, marami nang sasabotahe sa atin sa mundo Sasabotahe tayo ng kaaway, ni Satanas, ng mga demonyo. Sasabotahe tayo ng mga tao na inggit sa atin. Kahit ikaw. Tapos pati ba naman sarili mo, isasabotage mo pa? Sasabihin natin, I could live my dreams. But, I could be healthier. But, I could have inner peace. But, I could live my full potential. But, I could be successful. But, I could serve God. But, I could change. But, ang dami. Kaya lang, pero, here's the catch about buts. Alam mo ba, kapatid, yung mga buts na ito, yung mga pero na ito, they are addictive. Pansinin mo sa sarili mo, nakaka-addict yan. Dami mong gagawin, lagi ka na lang may pero. Di natin alam na pinangungunahan na pala tayo ng mga negative na mga bagay na ito sa ating buhay. Why na-addict na tayo dyan? Kapag may gusto tayong iwasan, o kaya natatakot tayo, ito lagi ang ginagawa nating solusyon. Kaya lang, madalas, sa tagal ko nagme-mentor, minsan, kailangan niya ng tulong ng taong yon, ng leader na yon. Di tutulungan mo naman.
Tapos mamaya dyan, eto na gagawin natin Teka lang po, magpipray muna ako. Nambira, ginamit pa yung prayer, kay excuse. Sabi ko, hindi ka ba nagpipray? Ang tagal mo na nararanasan yan, ngayon ka lang magpipray. Sana noong ka pa nagpray. Baka nga hindi na prayer kailangan mo, baka action na. Pagtapos ng prayer, dapat may work. Kaya hindi pwedeng nag-i-end sa prayer. Dapat tayo ay kumikilos kasi may bibigay si Lord ng direksyon. But tandaan natin, itong mga but na ito, they are addictive. They are default, habitual and autopilot responses that we become so used to saying that we don't even realize we were trapped by them most of the time. Default, nagiging default ng tao, itong perong na ito. They are sabotaging and they keep us weak, they keep us unproductive dahil sa perong ito, dahil sa but na ito, nananatili na tayong weak. Hindi na tayo umuusad kasi ang daming pero. Why? Alam mo ba, kapatid, that telling ourselves excuses is convenient. Kapag sinasabihan mo lagi ang sarili mo ng excuses, convenient yan, ang sarap niyan. Bakit hindi ka mag-move? Hindi ka lalabas ng comfort zone mo Kaya ang tao, laging pumupunta sa convenient. Minsan okay din naman. Kaya lang pag puro kas dun sa convenient, pupunta, baka hindi mo maranasan yung mas magagandang bagay. They give us somewhere to hide. Itong mga bat na ito, itong mga fears na ito yung ginagawa nating taguan natin. Dahil mas madali nga namang magdahilan kaysa sumubok ng mga bago. So to live fully, drop excuses. Tandaan natin, mahirap sumunod kapag puro pero. Napansin mo, mahirap sumunod kapag puro pero. Maniwala ka, makinig ka may dito kapatid. Kahit sino pa ang magturo sa'yo, kapag puro ka pero, tiyak na hindi ka usad. Kahit sino pa magturo, maniwala ka, kahit si Lord pa. Ha? Oo, mga kapatid. Kahit si Lord pa ang magturo sa'yo ng dapat mong gawin, kapag puro ka pero, sigurado hindi ka aasenso. Hindi ka usad. Kahit si Lord pa, maniwala ka. Tignan natin. 10:39. Itong text natin. 10:39. Take away the stone, sabi ni Jesus. He said, but Lord, said Martha. Sabi sa'yo, kahit si Jesus pa mangusap sa'yo Kapag puro ka pero, hindi ka asenso. Hindi tayo uusad sa buhay. Kaya, pwede ba kapatid? Listen to this. Yung bat mo, palitan mo ng, yung but Lord mo, di ba? Take away the stone, he said, but Lord, said Martha. Pwede ba yung but Lord mo, palitan mo ng yes, Lord? Pwede ba yung but Lord mo ngayon, palitan mo na yan ng yes, Lord? Kasi alam mo, magaling naman pala si Lord Makapangyarihan naman pala ang Panginoon. So remove your buts. Kasi baka ginagawa na natin siyang muog. Doon na tayo lagi nagtatago. Gusto na lagi natin ng convenience. Kasi ayaw natin mahirapan Ayaw natin magbago, di walang mababago sa buhay natin. You have to move on from your fear. Hindi mo alam, malayo pa pala mararating mo. Madami pa palang mangyayari. Ang dami pa palang mga surprises na nakalaan. Kung ikaw ay makaka-move on sa takot na yan. Remove your buts. Second, remove the barriers. Ang takot kasi ni Martha, mabaho na yung bangkay ni Lazarus. Ito nangyari, 41 saka 42. So they took away the stone. Ito naman, sumunod naman. They took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Remove the barrier. So they took away the stone. Listen to this, kailangan mong may tanggalin na hadlang para makalabas ang pagpapala. Ganun lang kasimple, hindi naman lalabas si Lazaro kung di nila tatanggalin yun Paano nila makikita na talagang buhay si Lazaro kung di naman sila susunod at tatanggalin nila yon? May mga bagay na kinakailangan mong tanggalin para makalabas yung blessing. Kailangan nun. 43 at 44. When he had said this, eto na, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out!
The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." So pinatanggal ni Lord yung stone saka yung clothes dito. Kasi hindi naman nila makikita yung kilos ni Lord. Hindi naman nila makikita yung inaasahan nila na pwedeng mangyari. So if you really want to move on from your fear, remove the barriers. Remember this, ang tagumpay mo ay nasa likod lang ng takot mo. Lagi natin inuulit-ulit ito. Kasi pwede naman talaga, nakakatakot naman talaga ang sitwasyon. Kaya lang, anong nakakatakot? Yung susunod ka kay Lord? Yung lalabas ka ng comfort zone mo o mananatili kayong gutom? Anong mas nakakatakot? Yung lalabas ka sa comfort zone mo, magbabago ka o hindi mababago buhay mo? Kapatid, mas nakakatakot yung wala ka nang makain. Mas nakakatakot, kapatid, yung halos lumuwa na mata ng pamilya natin dahil wala tayong ginagawa. Mas nakakatakot yung hindi na tayo lumalago at magre-regret na lang lagi tayo sa buhay natin na sana ginawa ko ito, na sana sumunod ako. Di ba mas nakakatakot yung walang nangyayari sa buhay? Minsan kasi, yung takot na yan, kapatid, kasi nga hindi pa nangyayari eh. Kaya tayo natatakot. Pero kapag nanampalataya ka kay Lord, tanda mo, kapatid, alam na ni Lord yon. Kaya nga sabi ni Corrie ten Boom, di ba? Never be afraid to trust the unknown future to a known God. Kapag si Lord naman ang nagsabi, paniwalaan mo. Kapag hindi si Lord, wag ko nang paniwalaan. Pero kapag si Lord, maaasahan siya. Sayang ang future mo kung kakainin lang yan ng fear mo. Ulitin ko, sayang ang future mo kung kakainin lang yan ng fear mo. Ang daming mga blessings yan sa likod ng takot natin. Sayang. Move on from your fear. Move on. First, remove your buts and remove the barriers. Sayang yung magandang future natin, yung magandang hinaharap natin, kung unti-unti lang tayong kakainin ng mga takot na ito. Kapatid, ang takot nandiyan lang yan. Pero hindi po, porket may mababangis na hayop sa paligid natin, nakain ka na. Nakain ka na ba ng leon? Hindi pa naman ah. Nakain ka na ba ng ibang mga monster sa kagubatan? Hindi naman ah. So, hindi porket may takot, kakainin ka na. May mga bagay na kung saan pwede mong iwasan at pwede mong mapagtagumpayan. The moment na inaatake na tayo ng fear na ito, labanan mo ng faith mo sa ating Panginoon. So what to do when God seems so distant in the midst of your pain? Yung nasasaktan ka, Lord, where are you? In this time of pain. Teka lang, kapatid. Ang pain na yan, again, it is a gift nobody wants. Minsan yung gift na yan, na ayaw natin, ayaw ko naman talaga dating mag-exam eh. Sino ba may gusto mag-exam? Kahit na po nagtitino na ako dati, may battle pa rin sa akin yun. Ang hirap, biruin mo dati, natutulog ako 2 hours, 3 hours, sunod-sunod. Habang gumagawa ka ng thesis, habang gumagawa ka ng dissertation, sa tagal-tagal ko nag-aaral for more than 15 years. Kinakabahan pa ba ako? Natatakot? Nakakatakot pa rin eh. Nandoon naman talaga ang lahat eh. Kaya lang, hold on to your faith. Kasi may mga bagay na kung saan ayaw mo, pero kailangan mo. Ulitin ko. May mga bagay na ayaw mo, pero kailangan mo. Ayaw ko talaga mag-aral dati. Maniwala ka, hari ito ng katamaran. Pagdating sa pag-aaral, ayaw ko yan. Ang hirap eh. Tapos bago pa kaklase mo, bago pa professor mo. O, di ba? Ayaw ko. Pero kailangan ko kasi. Ayaw mo man minsan mapagalitan. Sino ba gusto lagi napapagalitan? Pero kailangan ko. What to do? When God seems so distant, hold on to your faith. Remember God's word and realize God's word. Takbo agad sa word of God. Alamin, maging malinaw sa iyo na kumikilos ang Panginoon. Pangalawa, move on from your fear. Remove your buts. Tama na yan, kapatid, yung perong yan. And then,
remove the barriers. As I end this, a reporter once asked Mrs. Einstein, asawa ni Albert Einstein, tinanong siya ng mga reporter at the time, if she understood the theory of relativity. Oh, kapatid, wag mo na rin pa-explain sa akin to. Yung special relativity, saka yung, ano ba to, yung general relativity, wag mo na sa akin masyadong pa-explain ito. Yung relativity, di ba, parang ano yun, yung space saka time. Yung papunta na ng EMC, ano ba yun? Squared ba yun? Yun, basta ganun. O, tignan mo, nahirapan ako. Tinanong kayo yung asawa. Tinanong yung asawa ni Albert Einstein. Mrs. Einstein, do you understand the theory of relativity? Ito sagot ng asawa ni Einstein. No. No, sabi niya ganun. But I know, Albert. Sabi niya ganun. Hindi ko naintindihan yan. But I know Albert. And he can be trusted. Pambihira. Hindi ko naintindihan yan. But I know Albert. And he can be trusted. As Christians, we may not understand why God makes us wait at times when it seems that we need immediate answers. Minsan di natin maintindihan. Bakit kinakailangan dumaan? Bakit kinakailangan pang maranasan? Bakit kinakailangan pang masaktan? Minsan tinatanong natin si Lord, di man natin maintindihan yon, but we do know the Lord. Alam natin na ang Panginoon ay maaasahan. Ito nangyari. Verse 45. Ito na, tignan niyo po. Sakto yung conclusion. Therefore, ito yung conclusion. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary, tignan niyo po maigi. Many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, put their faith in Him. Teka! Di ba ang pinunta nila dito? Makiramay? Tignan niyo po. Di ba ang pinunta nila dito? Makipagdalamhati dahil nailibing na, nawala na yung kapatid ni na Mary at Martha. Di ba nagpunta sila para makiramay, para makipagdalamhati? Tapos, therefore, many of the Jews who came to visit Mary and had seen what Jesus did, put their faith in Him. Remember this as we end this message. What ought to be a day of mourning became a day of salvation. Ito yung day dapat ng mourning, kaya nga nandirito para makitangis, makilungkot sa mga nawalan. What ought to be a day of mourning became a day of salvation. Yung inaakala mo na pain mo, mamaya magiging gain pala sa'yo. Yung inaakala mo na kahihiyan, doon ka pala makakaranas ng pag-angat ng Panginoon sa buhay mo. Remember this, what hurts you heals them. Sometimes what hurts you is what heals them. Noong panahon na nasasaktan sina Mary at Martha, ito pala yung panahon na kung saan magiging pagpapala pa sila sa iba. Grabe. Darating yung panahon na yung problema mo ay magiging pagpapala sa'yo at sa ibang tao. Trust the process. Where is God? When He seems so distant, God is moving. God is doing something. Just hold on to your faith and move on from your fear. What hurts you will heal them. Yung nangyaring pagsubok sa atin, alam mo, para sa mga rich kid dito, hindi naging madali pinagdaanan ng nanay at tatay mo. Pating panahon, halos walang tulog. Baon sa utang.
Sa mga nakagraduate dito, ika nga ng mga nanay at tatay natin, hindi pinupulot ang pera. Dugot pawis, di mo alam. Minsan pa Jollibee lang kayo, McDonald. Pero tad-tad pala ng pain yung magulang mo bago niya makuha yung pantuition mo na yan. Yung iahain sa pagkainan natin, hindi mo alam kung ano yung mga alalahanin na pinagdaanan ng taong yan. Sa mga Christians na nandito, na-enjoy natin yung mga bagay na ito, you'll never know anong pinagdaanan ng mga pastors. Ano yung pain, ay yung mga pinukol sa kanya bago nangyari mga ganitong klaseng ministeryo. But what hurts us heals them, bless them. Okay lang dumaan sa ganon. May resulta naman palang pagpapala at mapagpapala ang iba. Tanda mo, masarap masaktan at masarap may pinagdadaanan. Although masakit talaga, madalas, pero kasama mo ang Panginoon, mas okay na yon. Kaysa umiiyak tayo, nasasaktan tayo, wala si Lord. Mas masarap nang nahihirapan, dumadaan sa proseso ng pain, ng tagumpay, okay lang yun. Basta kasama ang Panginoon. Why? God will fight for you and God will see you through. Matatapos ang laban dahil sa Panginoon. I want you to close your eyes right now. Sa atin na kung saan dumadaan, sa iba't ibang mga pagsubok o tila baga, nadidelay pa yung mga panalangin natin. At tila baga walang pangyayari. At aminin na natin, dumarating yung panahon na tayo ay nagtatanong. Kung nagmamahal pa ba talaga o dinidinig pa tayo ng Panginoon? Where is God when it hurts? Where? May niluluto siyang himala. May nilulutong magandang testimonyo ang Panginoon. Kasi mahal ka niya. Kasi mahal ka niya. Kasi sino man sa atin ngayon, kapatid, dumadaan ka ng matinding pagsubok ngayon, and maybe this is your first time na dumalo dito at di mo akalain ito pa ang mapapakinggan mo. Kapatid, hindi nagkataon na napakinggan mo mensaheng ito. God wants to save you. God wants to heal you. God wants to restore you. And if you are this person right now, tad-tad na ng hurts, ng pain yung buhay natin, na tila baga parang wala na nakikinig sa atin. Kapatid, Jesus is here. Moving. Moving. I will never leave you nor forsake you. Jesus said, I will be with you even to the end of the age. Sabi ng Panginoon. Kung gusto mong ibigay yung buhay mo, kapatid, ngayong oras na ito sa Diyos na hindi nagbabago, sa pabago-bagong panahon, it's high time to give your life to Jesus. No matter what, ano man pinagdaanan mo, kapatid, sabi niya, sino man lumapit sa Kanya, ay hindi niya tatakwil. Hindi niya itatakwil. Yet to those who receive Him, to those who believe His name, He gave them the right to become children of God. If you want to receive God, if you want to receive faith from Him, pray this prayer with me right now, and I believe that after this, your life will never be the same again. So tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. Kapatid, kung ikaw ito, first time mong pinanalangin ang panalangin ito, believe me, sapat na ang presensya ni Lord para mapawi ang mga alaalang yan. Daan lang. Daan lang. Huwag mong tampayan. Daan lang. Okay lang umiyak. Natural naman yon. Si Jesus nga umiyak eh. Jesus wept. Daan lang. Pero huwag mong tampayan. Bakit? Hindi patay ang Diyos. Buhay siya. Pain is a gift that nobody wants. Mahirap pero kailangan pagdaanan. Dahil magre-resulta yan ng himala at pagpapala sa iba. For all of you right now, na dumadaan sa ganitong klaseng struggle, for all of you right now, na tingin mo parang wala pang tugon, ulitin ko, kapatid,
Walang problema sa tugon. Walang problema sa tagal. Ang problema yung tatahag. Yung hawak natin kay Lord, hindi nawawala yung blessing. Hindi nawawala yung pagpapala. Ang nawawala yung pananampalataya. Hold on to your faith. Do you believe na kayang gumawa ni Lord ng himala? Maniwala ka, kapatid. Yung pain mong yan, magiging gain sa'yo at sa ibang tao. Tuloy lang. Kung ikaw yung nanay at tatay, ikaw yung estudyanteng dumadaan sa pagsubok, lingkod ng Panginoon na dumadaan sa pagsubok, kapatid, yung morning na yan, God can turn your morning into dancing. God can bless you out of that mess na pinagdadaanan mo. Just trust the presence of God. Just trust the power of God right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Simulan mo ng manalangin. Knowing na may ginagawa ang Panginoon. Napansin mo, may doubt naman talaga eh. Nag-doubt talaga sila, natakot sila, pero sumunod pa rin. Sige na kapatid, nandyan na yung doubt. Nandyan na yung pagsubok. Nandyan na yung supply. Bangon ka kapatid at sumunod mo ni kay Lord. Put your faith. Hold on to your faith and move on from your fear. Just put your faith in Jesus. Tama na ang hawak sa emosyon na yan. Tama na ang hawak sa pangyayari. Panghawakan mo yung pangako ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Because God can be trusted. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Because He can be trusted. God can be trusted. Ipagkatiwala mo sa Kanya yung pinagdadaanan ngayong araw na ito. Sino sa inyo ngayon gusto mong ipagkatiwala kay Lord ang iyong karamdaman? Do it right now. He is our Jehovah Jireh, our provider, Jehovah Rapha, our healer. Jehovah said, you know, He can lift you up. What seems to be is denial. What seems to be is delays are not God's denial. Kumikilos si Lord. Just trust God. Just trust God. Hindi mo man maintindihan, manampalataya ka na lang. Hindi lahat ng bagay maiintindihan mo ngayon, pero pwede kang sumandal sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Oh God, trust Him. Oh Lord, that He can save you, that He can move in your situation. Pag malinaw na mahal ka ni Lord, that settles everything. Ang mahal ka ni Lord. Although Jesus loved Mary and Martha and Lazarus, He stayed for 2 days. Sabi ng text natin. Pag mahal ka ni Lord, manampalataya ka na lang na hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan. Maniwala ka. What ought to be a day of mourning for them became a day of salvation. Yung akala mo pagtatawanan ka, yung pala magiging testimony sa'yo. Yung alam mong ending mo na, simula pala ng magandang bagay at magandang buhay para sa'yo. Just trust God. Just trust God. He is the same yesterday, today, and forever. Gumawa siya ng himala dati, gagawa pa rin siya ng himala ngayon. Nagpagaling siya dati, magpapagaling pa rin siya ngayon. Nagpala siya dati, magpapala pa rin siya ngayon. God will never fail. He will never fail. Oh, come on, just lift up your voice for the last time. Come on, declare it. Oh Lord,
a trust in God who never fails. Mag-fail man yung unawa namin, Lord. Mag-fail man yung pananaw namin. Hindi man namin maintindihan lahat ng bagay. Ba't alam mo ang ginagawa mo, Lord? We may not understand why you make us wait at times when it seems we need immediate answers. But we do know that you can be trusted, Lord. Salamat na lang. Dahil yung nararamdaman namin ngayon na pagsubok, ito yung maghihil sa iba at magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Itong test namin ngayon, bukas makalawa testimony na ito, Lord. Darating ang panahon na yung problemang ito ay magiging pagpapala sa iyo at sa akin at magiging pagpapala din sa iba. Yung akala nilang pinunta nila na puro iyakan lang, mamaya kaligtasan na pala ang nangyari sa kanila. Salamat po dahil di ka namin pwedeng i-box. Iba pa rin talaga, Panginoon, ang kilos mo kaysa nakikita lang ng mga mata namin at nararamdaman ng puso namin. Kaya, Lord, salamat na lang dahil kaya mo kaming intindihin at unawain. Salamat na lang, Panginoon. Mawala man kami sa wisyo minsan, Lord. Pero ikaw, Lord, hindi mawawala sa magandang plano mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa pangako mo, Lord, na kailanman hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat na napakinggan natin ngayong araw na ito. Huwag mong hahayaan na nanakawin lamang ito ng kalaban. At hayaan natin, kapatid, na papangyari ang lahat ng ito sa iyong buhay. Hindi mo ito narinig ng wala lang. Hindi mo ito narinig ng wala lang. Dahil magiging testimony mo ito ngayon at sa susunod na bukas. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Jesus loves you so much. See you next week.